Isang mapagpala, mapayapa at mabiyayang umaga po sa tanghaling ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Masasaya po ba ang mga anak ng Diyos? Amen po ba? Sadyang kay palad nating lahat sapagkat muli ay inakay tayo ng ating Panginoon sa dakong ito. Tinuturing mo ba ang sarili mo na mapalad? Naramdaman niyo na po ba ang kabutihan ng Diyos? Sa dako pong ito, tuwiran po at katotohanan na ang ating Panginoon ay nag-aali ng pawang kabutihan. Nasa ko magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat sa tinuran po niya sa akin noon, sa una ko pong paglilingkod, ang wika niya sa akin, ang banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Conching. Daratalang takda anak, isa-isa kong aakayin ang taga sa inyo. Sadyang po ayan Diyos sapagkat ang mga hindi ko po inaasahan na naririto ay nakikita ko po ngayon. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Yung mga tao po na sadyang hindi mo nga po aasahan na makaparirito, subalit wala nga po imposible sa ating Panginoon. Amen po ba? Ngayong araw po na ito, sa tanghaling ito, ang bahagi po sa aking kaisipan na ating pagsasalu-saluhan ay ang salitang kapayapaan. Kung sa dating buhay, siguro po halos lahat sa atin, ang sakit po ay magulong pag-iisip, walang kapayapaan. Mayroon na po ba dito na bago tumungo sa dakong ito ay payapa ng kaisipan? Wala po, amen po ba? Subalit sa dakong ito, pinatotohanan po na ang taglay po ng ating Panginoon, taglay ng Kristo, ay kapayapaan. Kaya't sa tuwinang pagbati po niya sa atin, ay sumainyo ang kapayapaan. Amen po ba yun? Subalit, bagamat tayo po ay nagsisimba, naririnig po natin yaon na sumaatin ang kapayapaan. Hindi mo ganang matatanggap, hindi mo ganang mauunawaan kung ano nga bang tunay na kapayapaan kung hindi mo mararamdaman ng Diyos na buhay. Amen po ba? Sapagkat maaaring sabihin sa'yo ng kapwa mo, ipayapa mo ang isip mo, pumanatag ka, subalit kung hindi mo taglay ang kapangyarihan ng kanyang Espiritu na sumasa iyo, sadyang hindi mo nga po matataglay yaon sapagkat bilang pagkatao, tayo po pag may mga pinagdaraanan, pagsubok sa buhay, kahit sino pa po ang magbigay ng payo, sadyang mahirap. Amen po ba? Subalit sa dakong ito, ang nagpapayapa po sa atin ay ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga banal na salita. Sapagkat ang salita ng Ama ay may kapangyarihan upang tayo pong payapang tuwiran. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa tanghali pong ito, atin pong pagnilayan kung papaanong sa dati mong buhay wala kang kapayapaan. Subalit ngayon, ito yung nakamtan sa iyong pagtanggap sa Diyos na buhay. Iyong ipahayag kung papaano ka pinayapa ng ating Panginoon, kung papaano ang pagkakaiba sa una mong buhay na magulo ka ang iyong kaisipan, magulong yung buhay. Subalit ngayon, sa kabila ng mga pinagdaraanan, patutuong ang Diyos ay sumasa iyo, kaya't payapa kang tuwiran. Naunawaan niyo po ba ang ating pagnilayan? Kaya't sa mga oras na ito, wala po akong hawak o lista ng mga magbabahagi. Subalit, sa mga tatawagin po, nawa ay hingin ninyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang sa gayon maisiwalat ninyo ang inyong natanggap sa dakong ito, kung paano pong mayapang inyong buhay. Sapagkat kayo ay magsisilbing inspirasyon sa mga kapatid po natin na maaaring sa mga panahon na ito ay gulong-gulong isip, nababagabag, natatakot. Kaya sa inyong pagtindig sa harapang ito, angkinin po ninyo na kayo yung instrumento ng ating Panginoon upang magbigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga kapatid nating nanghihina. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po ang tanong ko, sino na po ba ang pumamakang isip? Pakitaas nga po ang kamay.
Pakitaas po ang kamay ng mga pinayapa ng kaisipan ng ating Panginoon. Sabay-sabay po kayo magbabahagi. Ang dami-dami po ninyo. Sino po ang mauuna? Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Muli po, magandang katanghal, mga alagad. Sapagkat yan po ang nangyari sa akin nung unang buo na hindi pa po ako natutungo rito, yung wala pong kapayapaan ang kaisipan. Sapagkat sa dami-dami nga po ng pagsubok o pagdadalisay na dumaan sa akin buhay, hindi ko po yung nakayanan bilang katauhan sapagkat gulong-gulo nga po ang aking isip. Nandun po yung takot, pag-aalala, pag-aalinlangan sa aking buhay. Sapagkat hindi ko pa po kilala noon ang Diyos na buhay. Alam ko pong may Diyos, subalit hindi ko po alam kung paano siya kumilos sa ating buhay. Kaya, nagpupurit at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ibinigay niya sa aking karamdaman na kung hindi po siguro sa karamdamang iyon, siguro po hanggang ngayon hindi ko pa po siya kilalang tuluyan sa aking buhay. Sapagkat habang nagsasalita po ang kapatid nating si Arlene, nakatitig po siya sa akin. Subalit, sabi ko kahit hindi ako tawagin, magtataas po ako ng kamay sapagkat yun po ang nangyari sa akin buhay. Na nung una po ako nagtungo rito talaga pong walang kapayapaan ang aking isip, gulong-gulo po sapagkat hindi ko pa nga po siya kilala kung saan-saan na nga po ako binalang manggagamot. Andun pong dalhin ako sa albularyo, sa magtatawas. Subalit, wala pong makitang karamdaman sa akin. Hanggang dinala po ako sa Maynila at pina-general check-up po ako. Subalit, wala rin pong nakita. Dinala rin po ako sa psychiatrist sapagkat sabi nga po nila baka raw po ako'y nasisiraan na ng bait. Sapagkat palagi po akong tulala na hindi naman po ako nagsasabi-sabi, subalit, kundi po siguro ako nadako sa dakong ito baka po magkaroon po ako ng konting sa sobrang pag-iisip, sa hindi pagkatulog, hindi pagkain. At ang nararamdaman ko pong pumapasok sa aking katawan mula ulo hanggang talampakan ay lamig. Yan po ang nararamdaman ko noon. Sapagkat napakahirap po talaga pag hindi po tayo nakakatulog. Naramdaman ko po sa loob ng isang linggo talaga po hindi ako nakakatulog. Nakahiga lang po ako, subalit ang mata ko po at ang aking isipan ay gumagana na wala naman po akong dapat isipin. Napakahirap po talaga sapagkat talaga pong mararamdaman mo ang panlalambot. Salamat sa Ama, mayroon po siyang ginamit na isang katauhan na nagpupunta na po siya rito sa amin, dito sa dakong ito, at pinuntahan niya po ako sa amin. Ang sabi niya po sa akin, gusto ko raw po bang magpunta sa Divine Mercy sa Paligi. Hindi po ako nagdalawang salita. Sumagot po ako, oo. Sabi niya, sige bukas, bumaya ka at pupunta tayo rito. Subalit, nung pagpunta ka po nga rito, ay gulo-gulo pa rin po ang aking isip at hindi ko po mawawaan ang mensahe ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Hanggang sabi niya po sa akin ay magbanyos ako ng 9 na araw at sa pagbabanyos ko po yun ay makakantam ko po ang kagalingan. Subalit, natapos na nga po ang aking pagbabanyos, hindi ko pa rin po nakamtan ang kagalingan sapagkat hindi ko pa po maiso kung ganap ang nilalaman ng aking puso at isipan. Andun pa rin po ang
pag-aalinlangan at walang humpay na pag-iisip. Hindi ko po matanggal yung sobrang pag-iisip na yun. Subalit, sabi ko po sa Ama, Ama, ibigay mo po sa akin kung ano ang nararapat, kung ano ang dapat. Para po naman makamtam ko na po ang hinihiling ko sa iyong kagalingan. Subalit may ginamit po siya isang katauhan sa pamamagitan po ng ating Mami Beth na ang sabi nga po niya, dapat daw po pala tanggalin po natin ang mga nilalaman ng ating puso. Kung ano man po yung nik o basurang hindi dapat panahanin sa ating puso, ay ating alisin para makamtam natin ang hinihinging kagalingan sa Panginoon. Subalit, yun nga po, yung unang-una po, marami po kong katanungan na ano po ba isusuko ko, ano po ba ang dapat kong tanggalin. Subalit, nung napagnilay-nilay ko po yun, nung uwi na po ako sa tahanan, na isinuko ko na nga pong ganap ang nilalaman ng aking po at pinaubaya ko na po sa kanya. Walang pagkabula po na naramdaman ko na po yung kagalingan na aking hinahangad sa kanya na ibigay na po niya sa akin yung mapayapang kaisipan, may kontentuhan sa buhay at lalo-lalo na po nilinis niya po ang aking pusong punong-puno ng tinik, burak at ano pa mong galit na hindi karapat-dapat sa kanya. Kaya sa lahat po na may mga pinagdadaanan sa buhay, wag po natin masyadong dibdibin, kundi iyalay po natin sa Panginoon at siya po ang ating pagdalahin. At ang lahat po na yun ay may bibigay po sa atin kung ano ang marapat, kung ano ang dapat natin gawin. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Ayon po sa kanyang ibinahagi, nakamtan po niya ang kapayapaan ng kaisipan nung isinuko po niya yung galit, pagdaramdam, hinanakit po sa kanyang kalooban. Sapagkat kung ikaw ay may galit sa iyong puso, sino po nahihirapan? Hindi ba't ikaw din? Kaya kung tuwiran mo tatanggapin ng Ama sa iyong puso, ang lahat ng iyon ay mawawala. Amen po ba? Sapagkat hindi nga po mananahan ng banal na Espiritu sa taong puno ng galit, puno ng hinanakit at pagdaramdam, inggit, selos, yan po kasi ang lason sa kaisipan ng tao. Subalit, kung iyan po ay tuwirang ipalinis mo sa kapangyarihan ng Ama, sadyang papayapa kang tuwiran. Amen po ba yun? At sa binahagi po ng ating kapatid, marami po ang nakarelate. Amen po ba? Sino po dito ang sa unang buhay hindi nakakatulog kapag may mga pinagdaraanan? Marami po. Sapagkat natural na po siguro sa atin bilang pagkatao na kapag may mahigpit kang pagsubok, sadyang hindi ka makakatulog. Subalit, mga nakakilala, mga nakadama, napatunayang ang Kristo ay sumasa kanila sapagkat may pinagdaraanan man nakakatulog na mahimbing. Buhay po ba ang Diyos? Isa pa pong kapatid natin na nakangiti po sa akin ang aking tatawagin. Isa pong tagasunod, hindi ko po alam ang pangalan, palakpakan natin ang buwan ng Diyos para sa ating kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Yung sa dati ko po kasing buhay, medyo na-share ko na po rito, malungkot, masyado hong masalimuot. Nagpapasalamat naman po ako at nalagpasan ko yun. Natatandaan ko po noon, nang misang umatenda ka dito, siguro anniversary noon, sinama po nila ako na kapatid na Dibing tsaka ni kapatid na, yung alagad na Demi. Hindi man, nakakahiya man po, yung pong sinabi ni kapatid na Marlene, ako po talaga, lumapit ako sa, yung po kasing, siguro albularyo din matatawag yun. Tapos po, pinagamot din nila ako dito sa Baliwa kasi nga po, talaga pong nagkaroon na ako sa akin ng emotional depression daw yung tawag nila doon. Talaga pong naggamot ako. Salamat po dun sa doktor na yon, ginamit siya ng Panginoon. Ang sabi po niya,
humanap ka ng isang grupo, kailangan sa maraming tao sumama ka. Kasi po ako, talaga po nung panahon na yon, dumaranas po ako ng sobrang magulo isip ko. Halos hindi po talaga ako makakain, hindi ako makatulog. Talaga pong konting-konti na lang talaga at may ano na po talaga, delikado yun. Nung time, kasi po, nung time naman po na yun, kamamatay lang nung mister ko. Tapos yung anak ko naman po nasa abroad, medyo magulo yung ano nila. Ganon po kasi kung mag-isip kung pwede nga lang ako lumipad ako para makarating doon. Pero meron pong isang Cubs dito na nasaksihan po niya kung sino ako noon, si Kuya Noli ba. Nakita niya ko ano ako noon. Lagi akong tulala noon. Salamat sa mga taong nagmamalasakit sa akin. Tapos sabi niya, tara, sama ka dun sa, masaya doon. Kala kapatid na Dibinga. First anniversary yata dito noon, pinag-share nila ako. Nakaupo dun si Apo. Sabi niya, di ko po talaga maiwasan. Pagpasok ko pa lang dito, yung pong tarpaulin na to, sabi ko, ano ba patrol dito? Deka yung Lord of Pardon. Pero talaga pong ang nakikita ko dun sa kuwan na yun, yung pong corona ni Mama Mary Fatima. Naalala ko po kasi yun na isa siyang mabuting ina. Na ako naman po sa panahon na yun, uli lang, para hubang sabik na sabik ako sa mga pagkalinga ng sa mga anak ko, ganun, sa mga mahal ko sa buhay. Salamat po nung pong time na nagsishare ako dito. Sabi po ni Apo, talaga pong iyak po ako ng iyak noon. First time ko po nag-share, first time ko rin po napunta dito noon. Tapos sabi po ni Apo, mapalad ka kapatid. Nang ikaw ay malungkot, hinarap mo ang dambanang ito. Maraming salamat po talaga sa kanya. At sa mga sa pag-araw-araw na pagpunta ko po dito, yung pong magulo kong isip, ngayon po, payapa na. Yung hindi ko alam noon, ngayon alam ko na kung bakit nangyari ngayon. Tsaka kung ako kuman po, noon, nangungulila, parang pakiramdam ko noon, wala akong kaibigan, wala akong nahihiya ako. Lahat ng tao para bang ayoko nakakarinig ng yung nagsisigawan. Kasi nga po, nagkaroon ako ng nervous breakdown noon sa pag-attend ko po dito, sabi nga po ng ibang nakakita, malayo na ako noon sa ngayon. Sabi nga po noon, medyo blooming na po, nakakamasaya na po, nakakatawa. Yun po ang masishare ko na, yun po ang naidulot sa akin sa pagpunta ko rito, yung pong galak at lakas ng loob at tibay ng pananalig po sa kanya. Salamat. Maraming salamat kapatid. Sadyang mararamdaman mo kagalakan kung tuwin ang payapa ng iyong kaisipan. Amen po ba? Sapagkat wala pong sino man na magulong isip na mararamdaman ng galak. Kung di makita mo man siyang masaya, ito'y paiumbabaran. Gawin po ba ang Diyos? Sapagkat ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa amarahan. Isa pong announcement. Mamaya po, pagkatapos po ng ating gawain, ang kapatirang gobyerno po ang in charge po sa Holy Rosary po, sa parokya po. Kung sino po ang mga nasang makidalo, nasang makiisa sa panalangin po, inaanyayan po ang bawat isa. Ang panalangin po ito ay pangunahan po ng ating alagad na kapatid na Lando at Caps Gordo po. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan natin ang bayan na Diyos upang tayo po ay alayan ng isang awitin, upang alawin ang ating mga kalooban na handog ng ating amang mahal. Palakpakan natin ang bayan na Diyos para sa ating kapatid na si Nanay Maria.
Purihin at dakilain ka, Ama. Salamat pong muli sa araw na ito. At muli ay niloob mong maalayan kita ng awitin, 10 ng mga kapatid ko sa dakong ito at sa ibayong dako kung saan ay patuloy silang sumusubaybay sa gawaing kabanalang handog mo. Nawa po, Ama, sa tuwina ng aming pag-aalay, manguna't maghari ka at hindi bilang sangkatauhan namin ang siyang manguna. Amen. Buhay po ang Diyos! Napakabuti po ng Panginoon. Purihin siya at dakilain. At pagkaganda po ng tema, kung pagninilayan po natin, kapayapaan, araw-araw po. Alam niyo po, doon sa kapayapaan na yon, doon po nakapaloob lahat ang kagalakan, kahinahunan, kapanatagan, pagtitimpi at lahat-lahat na. Bakit po kaya pinasambit sa akin ng Ama yun? Siguro po ako yung kulang. At katotohanan po na napakasarap sa dakong ito. Amen? At napakasarap makapakinig ng mga kapatid natin na sinisidla ng Ama ng lakas ng kalooban pang magpahayag ng kanilang mga damdamin, na kung saan sa unang buhay, punong-puno ng kaguluhan. At nang masumpungan ang dakong ito, sa totoo lang po, hindi lamang po sa dakong ito, kahit sa ating tahanan, kahit sa ang dako, masusumpungan natin ng kapayapaan kung mararamdaman natin ng, yes, mahal na guro, totoo po yun. Kung dadamhin natin ang presensya ng buhay na Diyos. Subalit bakit nga po sa tuwina na may kapatid na titindig dito sa harapan ay nasasambit ang katagang higit lalo sa dakong ito? Sapagkat sa dakong ito, dito'y nakakapakinig tayo ng mga banal na aral, banal na salita sa pamamagitan ng paghahayag ng ating minamahal na Apo Conching mula sa banal na Espiritu. Ako din po, mga kapatid, kung magbabahagi po ako ng mga bagay na sa unang buhay, punong-puno ng hilahil, at kung paano sinabi ng anak na ito na para na silang nagkakaroon ng talangka na lang sabihin natin, anak, wag nang tililing. Ako din po, marami akong pinagdaanan na hindi ko na isisiwalat yung buong kabuuan, subalit galak sa puso kong sambitin na sa unang buhay walang kapayapaan. No po, sa buhay namin, ang kabiyak ng puso ko, kami pinahintulutan ng Amang makapangiba yung dako. Hindi lamang po 12 taon yata kaming magkasama at nung dalaga ako'y ganun din po. Subalit dinaanan po kami ng isang tukso, isang pagsubok na napakatindi na siguro po yung naimpok namin dun sa haba ng panahon na yun ay para lamang biglang na-scam ni Taning. Ano po? Napakasakit isipin at ng mga panahon na yun, parang wala na pong darating na kapayapaan sa akin. Ang natanim po sa akin ay galit, muhi, at pagkapuot. Subalit, napakabuti nga po ng Diyos. Ang lahat ng puot na yun ay napalitan ng damdaming pagpapatawad, pangunawa, lahat ng bagay na itinuro ng Diyos na hindi ko rin matanggap, parang ikaw anak, na hindi ko rin maunawaan. Si anak na Marlene, hindi ko maunawaan. Sabi ko, pag nararamdaman ko yun, naghihirap ako na gusto kong tumulong sa mga mahal ko sa buhay, wala akong magawa kasi wala na. Ano? At siyempre, wala ng trabaho. Unang-una, bilang isang mga aawit, gustuhin mo man, pag may edad ka na. Kaya napakabuti ng Diyos Amen po ba? Kahit may gininto ang kapang tinig, talagang butihin ng Ama, sapagkat ang Ama na lamang ang nalulugod at nagagalak na ikaw ay pakinggan. Maaaring malugod silang makinig, subalit doon sa kaanyuan mo, medyo may edad ka na, so hindi na pwede sa sanlibutan. Amen po ba?
Hindi mo na, kumbaga, yung katotohanan na, kung sa dating buhay, nagagamit ko ito sa paghahanap buhay at maitulong ko dun sa mga nasa kong tulungan. Kaya, nung mga panahon na yan, wala po akong kapayapaan. Walang-wala. Subalit, purihin at dakilain ng Ama. Bakit nga po sa bawat araw, mithing-mithi ko na kahit karampot, sa kaparaan ng gusto niya para sa akin ay mahandugan ko ang ating Panginoon. Sapagkat doon ko higit nararamdaman ang kapayapaan, ang kagalakan. Nasa dakong ito, parang wala kang hilahil. Amen po ba, mga kapatid? Dito sa dakong ito, pag narito ka na sa loob at ninamnam mo na yung mga ihahandog ng Ama sa'yo, higit yung kanyang mga salita, maging sa mga kapatid nating tinatawagan tumindig sa harapan, at nagpakatapat tayong makinig, gaya ng dalawang nagbahagi yung kapatid natin. Dabang-daba ko yung kaibuti ng Diyos. Sapagkat kung hindi ka binigyan ng kapayapaan ng Panginoon, maaaring sabi nga ng mahal na Apo, manghuhuli tayo ng tutubi. Amen? Talaga pong napakabuti ng Panginoon. Dito po, makaawit lang po ako sa bawat araw ng kahit kalahating awit lang. Naku, napakasaya po. Napakagalak at punong-puno ng kapayapaan ng puso ko. Kaya po, bagamat ang mga awiting inaawit ko ay tila paulit-ulit niyong naririnig. Lalo na po yung mga sa araw-araw ay naririto, nawa po ay huwag ninyong pagsawaan. Amen? Huwag po nating pagsawaan. Kaya po niloob ng Ama na ang mga awiting ito na, kumbaga, revival. Ni-revive po ng banal na espiritu sa katauhan ng ating kapatid na Mami Beth Chico, na kung saan ay ginamitan ng himig na pantao. Kasi nga po, kapag tao at hindi gayon kainam ang pagkakaawit, isa lamang po ang nakaaawit ng napakainam na tinig na hindi pansanlibutan. Siya po ay walang iba, kundi ang ating minamahal na Apo Kunching, na pinagkalooban ng gayong katangian. At manakanaka ang ating mga kapatid, kapag niloob ng Ama, pinahihintulutan silang makaawit ng gayon. Kaya po, ang awiting kong ito sa bawat araw ay bukal na bukal sa puso kong inihahandog ko po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. At higit sa lahat, sa mga kapatid natin na walang sawang sumusubaybay through internet. Nag-aabang po sila at hindi ko man po masambit lahat ang mga pangalan nila, batid po nila yun, mararamdaman po nila. Mayroon pong isang kapatid na pinagkalooban ng Ama upang siya makapagsambit ng pangalan kapag gusto niya handugan. Yun po yung ating kapatid na kapatid na Gloria. Ano po, kung napapansin po nyo, bago siya umawit, nasasambit niya po lahat ang pangalan ng mga kapatid. Gayon din po yung damdamin ko. Gayon din po, gusto ko rin po sambitin, subalit siguro po hindi kalooban. Kaya po, mga minamahal ko mga kapatid, namnamin po muli natin ang awiting ito. Ito sa awiting pangmundo, ito'y pinamagatang ang tao'y marupok. At sa karupukan ay walang kapayapaan. At sa banal na espiritu, ang tao'y nagtibay, ang tao'y matibay, kaya't may kapayapaan. Purihin ang Diyos. Salamat po, Ama. Kapag naririto po ako, Ama, sa harap ng iyong tabernakulo, walang hanggan po ang kapayapaan ng puso ko. Lalo na po sa munting librong ito na ang pawang nilalaman ay mga awiting mula sa iyo na pinagkaloob mo sa kapatid ko at pinahintulutan mo na sa bawat araw ay maialay ko ito sa iyo.
Diyos, hanapin mo sa iyong buhay. O kay sarap na mabuhay sa sandaigdigan, lalo na ko kapiling mo amang mapagmahal, nadarama kapayapaan sa gabi't araw. Ang puso mo ay lagi nag-uumapaw, at kung ika'y may pagsubok sa iyong buhay, saklolo na ang iyong mararamdaman. Kaya't kung hanap mo ay kapayapaan, ang Diyos hanapin mo sa iyong buhay. Kapag ika'y nangangamba sa iyong buhay, dumulog ka, walang di siya ibibigay. Ang nais na gumayang ka, tapakan upang yung makamtan ang kapayapaan. O kay sarap ng mabuhay sa sandaigdigan, lalo na ko kapilingan amang mapagmahal, nadaramang kagalakan sa gabi't araw. Ang puso mo ay lagi nang nag-uumapaw, at kung ika'y may pagsubok sa iyong buhay, saklolo na ang iyong mararamdaman. At kung ang nais mo ay kapanatagan, ang Diyos hanapin mo sa iyong buhay. At kung ang nais mo ay kapayapaan, ang Diyos hanapin mo sa iyong buhay.
at maraming salamat po, Ama. Salamat po sa kagalakang handog mo sa aming lahat, sa bawat araw ng aming mga buhay, at higit sa lahat, ang kapayapaan. Amen. Maraming salamat po, Nanay Mirna, sa paggamit sa iyo ng Ama upang kami handugan ang isang awitin na kung inyo pong ninamnam, kung inyo pong dinama, may kikislot sa inyong puso, kagalakang tuwiran. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang kay sarap pong namnamin ang awitin na makapagdudulot sa iyo ng tapang, ng lakas ng loob, upang sa gayon, kung papaano sa pag-awit ng ating kapatid na sa pagsubok mo sa buhay, sadyang ang tao ay may pinagdaraanan. Amen po ba? Subalit, sa mga pagsubok at pagdalisay na ito, wala po tayong ibang matatakbuhan, ibang mapupuntahan, kundi ang tanging Ama lamang. Buhay po ba ang Diyos? Sa awitin po na inawit ng ating kapatid na ang aming Nanay Mirna, na sadyang ang kapayapaan sa ating Diyos na buhay, tuwirang masusumpungan. Amen po ba? Sapagkat kung atin pong pagninilayan, yung iba sasabihin, kapag nakatighaw sa buhay, papayapa ng isip. Subalit inyo pong pagnilayan na ang mga may kaya sa buhay, ang may kakayanan, marami din po ang may salapi, na sila pa po ang gulong-gulo ang isip. Amen po ba? Kaya't wala po sa bagay, wala sa nakamtan, wala sa katatayuan sa buhay upang makamtan mo ang kapayapaan, kundi ang kamtan mo lamang at tanggapin ng Diyos na buhay. Yaon lamang susi upang ikay pumapayapang tuwiran. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, Ama, sa mga ginagamit mo upang sa harapang ito'y tumindig, upang ipahayag ang kahiwagaan at kadakilaan mo. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sino po ang nais magpahayag, magbahagi ng kadakilaan ng ating Diyos na buhay? Kung papaano nga ba pinayapa ang iyong buhay? Wala po bang nais? Nasa magbahagi? Tinatawagan ko po ang isang alagad, kapatid na Promise. Ito, pakitapos mo na po. Pakitapos mo. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng Ama. Ano po ba yun? More? More, more. Masaya po ba kayo? Nadaman niyo po ba yung inawit ng kapatid na Mirna? Tanong ko po, nadaman niyo po ba yung awit ko kahapon? Abitin po. Purihin, purihin, purihin ng Ama. Sadyang napakadakila niya. Although, totoo po, talagang buhay ang Diyos. Mithi po ng kalooban ko ang makapagbahagi ngayon. Sapagkat bago po ako tumungo dito, ay meron pong ipinabatid sa akin ng Panginoon, ang banal na Espiritu, na dapat kong isambit. Ninenervyos ako para pong hindi ako dating tumatayo. Kahapon nga po, balikan natin yung kahapon, kami po ni kapatid na Rose ay nagkasabay at hindi po mapaknit sa aking kaisipan yung ibinahagi niyang hiwaga ng Panginoon sa kanyang buhay. Kanya po sabi ko, sana kahapon, bago siya tumindig at bago siya ay pakilala, ang minimithi ko ay ako ang tumawag sa kanya upang pabigyan ng introduction yung kanyang pagbabahaging gagawin. But unfortunately, siya na po yung tumawag at siya na yung tinawag at hindi nga po ako nagkaroon ng pagkakataong ako ang magpakilala sa kanya. Subalit sadyang napakabuti ng Ama. Amen po ba doon? Bakit po? Kasi po tinawag din ako kahapon. Amen po ba yun? Purihin ang Diyos. At yun nga po, sabi ko kahapon, sadyang napakabuti ng Ama. Nagpapadama siya, anak niya. Amen po ba doon?
Subalit madalas ay may pagkakataon na hindi natin alam kung paano siyang pasasalamatan sa kanyang ipinagkakaloob sa atin. Amen po ba doon? Sapagkat sa bilong pagkatao, wala po tayong alam kapag tayo ay masaya, kundi ang sariling kaparaanan natin yon, kanya naganap sa buhay natin, kanya tayo nagkaroon ng kagalakan sa sarili natin kagagawan. Subalit, pakatandaan po natin, ang lahat ng bagay, kapag hindi niya ninais, di natin makakamtan. Amen po ba doon? Yes, yun po yun. At sabi ko pa nga, meron po akong gustong sabihin na ibahagi sa inyo. Ito po yung dinadatal sa aking kaisipan. Kung natatandaan niyo po, isa sa kanyang ibinahagi kahapon, ay kung paanong sa kabila na ng alam niya, empty na siya, zero na siya. Subalit sa kalooban ng Ama, sa kaparaanan niya, ay ibinabalik niya. Ibinibigay niya ang mga bagay na kailangan natin. At isa dito yung sabi niya kahapon, yung ipon nilang mag-asawa ay ibinayad nila sa hospital. Subalit sa hindi batid ng ating kapatid, biglang nagring ang phone upang sabihin ni Atty. Buko, bubuwagin yung 5 pintong apartment at ipagagawa sa kanya bilang arkitekto. Oh, amen po ba doon? Hindi po ba napakabuhay? Tamo po, talagang buhay ang Diyos. Biglang dumating si kapatid na Rose. Ayun, oh, buhay ang Diyos. Ganun siya kadakila. At FYI lang po para sa information ng lahat. Alam mo po, nakakalungkot. Alam ko pong isa din kayo sa mga nalulungkot. Kapag may bumabati ko sa ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba doon? Na kapag merong nagbibigay, akali napakalaki na ng ibinibigay. At ito ay tinutuos pa. Dili kaya ipinagtatanong kung saan pa napunta. Hindi po ba iyon ay kung natatandaan nyo, ibinabahagi ng mahal na Apo Kunching? Amen po ba doon? Pero alam niyo po, ninenervyos po akong ibahagi ito. Pero po sa kalooban ng Ama, inaangking ko, ito ay kaparaanan niya. Ito ay kalooban niya. Subalit sa hindi kaalaman ng marami, kapag po may nagbibigay na anghel sa mahal na Apo Kunching, material man o financial man, hindi nyo po batid. Ito ay ibinabahagi pa sa nangangailangan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ito po, kung minsan siya pa yung tatawag, papuntahin mo sa akin upang kung ano man ang kanyang dalahin, ay mapagpunan niya. Subalit kailanman ito po ay hindi ipinagyabang ng mahal na Apo Kunching. Amen po ba doon? Sapagkat siya nga po ay sumusunod sa kung ano ang inaaral ng banal na Espiritu. Na kung ano man daw po yung natanggap mong lihim, ibinahagi mo ng lihim ding ibabalik ng Diyos na Ama. Amen po ba doon? Yes. Amen na amen po doon. Kung kaya, nalulungkot din po kaming mga kapwa-alagad ko, kapwa-kaalagad namin, na bakit kaya merong ganong damdamin ng tao, hindi na nakapagbibigay, nagtutuos pa, hindi na nakaaalala, nakasasakit pa ng damdamin ng iba. Amen po ba doon? Nawa po, yung ganitong damdamin, yayamang tayo ay nabuksan na. Yayamang tayo ay kumilala na sa Panginoon. Yayamang tayo ay nakadama na. Nawa po, iwaksina natin ito sa ating kaisipan na nagpaparumi ng ating pagkatao po, di ba? Di po ba? Kapag po tayo nag-iisip ng pangit sa ating kapwa, sinasabi po natin, binago na tayo. Sinabi na natin, hindi na ako ganon. Pero kung po may mga pagkakataon na pag may nakikita tayong pangit, iniino natin, di ba? Pinupuwing natin. Subalit yung puwing natin sa ating mata, hindi natin nakikita. Amen po ba yon? Yun. Kanya po, I am not saying na banal na po kami dito. Pero kagaya nyo rin po kami, patuloy at patuloy na nagsusumakit,
sumikap na mapalapit sa kalooban ng Ama upang sa gayon, makamtan din namin ang pinapangarap nyo na tamang landasin. Amen po ba doon? Okay. Naalala niyo po ba yung kanta ko kahapon? Alam niyo po, ganito yan eh. Ganito po yan eh. Nalungkot po ako kasi nabitin eh. Ang totoo po, serious na serious ako dito sa kanta na to. Kasi I feel so blessed. Blessed na blessed po ako dahil kagaya ng ninyo, kagaya ng marami, kagaya ng mga kasamahan kong kapatid, we're also blessed na tayo ay tinawagan ng Panginoon. Amen po ba doon? At gaya po ng tema ngayong umaga na to, I'm sorry, but then, hayaan niyo na pong dagdagan ko pa yung pagbabahagi ko. Kung napapansin nyo, kung natatandaan niyo, kung paano nagbabahagi si Mami Beth, di ba? Sabi niya doon sa dating buhay niya, nung siya ay direktora pa, nung siya ay nasa school pa bilang directress ng school, laging punong-puno yung kanyang isip, di ba? Parang lahat ng pag-aalala, mula umaga hanggang pag-uwi niya, dala-dala niya. The same thing with me. Nung pong ako ay nagtatrabaho pa, ganun din po ako. Wala pong kapayapaan yung isip ko. Parati kong naiisip yung trabaho. Parati kong naiisip yung kapag ako inutusan ng aking bossing namin, ay naiisip ko yung ginagawa ko, tama ba to? I'm so restless. Wala po akong peace of mind kasi naiisip ko, gusto ko maging okay yung trabaho ko. Tapos bilang nanay, mag-iisip ka pa ulit, ano lulutuin, ano bibilin, wala na akong pera, and all that. Ang hirap po. Amen po ba doon? Naranasan nyo na po ba yon? Naku, wala na akong pamalengke. Purihin, dakilain ng Ama. June 2006, nung ako ay inakay niya, hindi man agad karaka-raka, ako ay binago niya. Amen po ba doon? Although sinasabi natin sa ating sarili, purihin ka Ama, binago mo na ako. Pero pakatandaan po natin, hindi naman po ito sa akin nyo lang maririnig. Tanging ikaw lamang po sa sarili. Yung sarili mo lang ang nakababatid at ang Panginoon kung ano ang nabago sa atin. Amen po ba doon? So, pag po sinasabi natin, purihin ka Ama, nagbago na ako, binago mo na ako, pero po manaka-naka, yung po dating ugali natin, nagmamanifest pa din sa atin. Amen po ba doon? Opo, lumalabas pa din, sapagkat nga po tao lang tayo. Kanya po lagi tayong magmithi, magsumakit, magsumikap. Na itabuhay natin ang aral ng Ama. Amen po ba doon? Gusto niyo po bang kaawitan ko kayo? Ganito po yung boses ko noon eh. Nung pong ako'y bata pa, I'm so blessed. Nung pong nasa Tondo kami, gusto ko pong kumanta noon eh. Kasi mapakamaganda nung boses ko. Pero hayaan nyo na pong umpisahan ko. Ito yung kahapon eh. Pero, madidinig nyo yung ganda ng boses ko later. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I can see you in the beauty of flowers and the rain. Lapakan po natin ang buhay na Diyos. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Kayong dalawa. Things fine and true. Kailangan ko po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po mga kapatid, hindi po ako napapraning. Hindi rin po ako nalulukring. Subalit kapag nararamdaman ko ang Panginoon, kagaya ng kapatid na Lando, kapatid ng kapatid na Marcos, kagaya po ng kapatid na Mirna, ng Mami Beth,
at ng iba pa sa inyo, kapag nakikipagniig tayo sa Panginoon, nakaka-create tayo ng poem, nakaka-create tayo ng awit. Amen po ba doon? At dahil po dito, pakinggan nyo ang aking Tagalog version ng I'm So Blessed. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tagalog version pa na to. Tay. Standard. Ano kaya kalalabas? O Ama, ako'y nagpupuri sa lahat ng pagkaibong lalang, sa bukang liwayway at sa sinag ng araw, dulot ay liwanag, pag-asa ng buhay. O Ama, ako'y nagpupuri sa bawat pagbuhos ng ulan, sa bitak na lupa nawari ay tikan, sa puno't halaman may kasaganaan. Panginoon, ako sa'yo'y nagpupuri, sa buhay ko kita'y nadarama. Kung may pagkalisay ay may kagalakan, tamis ng tagumpay aking nakakamtan. Salamat po, ako'y iyong inakan. Salamat po, ako'y muli mong binuhay. Sa mata ng iba ay makikita ka, kahit sa awitin ay madarama. Salamat po sa pag-ibig at gabay, mula sa pag-isip ika'y nakatunghayan, maging sa pagtulog ang tala at buwan, sa akin nakabantay, ika'y nakatanaw. Panginoon, ako sa'yo'y nagpupuri, sa bawat kaganapan nitong buhay. Ikaw ang aking lubhang tunay na kay inam na tuwiran sa buhay. Panginoon, ako sa'yo'y nagpupuri, sa bawat kaganapan nitong buhay. Ikaw ang bawat lupa kay ikaw lang ang may karapatan. Purihin ka, aking Ama. Purihin at dakilayan ka. Alam niyo po, nakahanda rin po akong aawit kaya lang susunod pa ako. Subalit na paaga sapagkat tunay na bless ako at tayo pong lahat. Maraming salamat po. Meron pa po akong isang slot. Wag mo kayo Okay, bago po ako tuwirang magpaalam, I mean to say, mag-thank you sa inyo. Tanungin ko lang po, nagustuhan niyo po ba yung awitin? Ganun po ang nadarama ng isang umiibig sa Ama. Amen po ba doon? Opo, sabi ko nga po, hindi ako naluluka, hindi ako nalulukring. Subalit kapag nadarama ko ang Ama, nakakakatha ako ng awit na maganda. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba? Opo, kanya lang po hindi ako masyado. Blessed po ako na nakakaawit ako.
Blessed din po ako na ako po ay backup ng koro. Pero po hindi ganun kaganda ang aking tono. Amen po ba doon? Pero po yung aming tono, aming tinig kapag ka nagkasama-sama, medyo palipit man sa amay maganda. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po sa umagang ito, kayo din po alam ko, makaka-create din po kayo ng magandang tula, magandang awit, patungkol pa sa salamat sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang Ama. Okay, maraming salamat po at nawa naibigan nyo ang inawit ko sa katauhan ng kapatid na Lynn. Salamat po at magandang umaga. Salamat po sa magandang awitin na ibinahagi sa atin ng ating kapatid na Promise at inawit po ng kapatid na Bunso. Dapat po ay tatawagin ko pong susunod ang kapatid na Bunso. Subalit, inuna na po siyang tinawag. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isa pa pong awitin ang maghahandog po sa atin sa oras na ito. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa aming guro, kapatid na Gloria. Gandang-ganda po ako doon sa kinanta. Na-touch po ako, bigla po ako tumayo. Binigay po sa akin kasi yung kopya. Kaso po nung kinakanta ko, hindi ko po maintindihan yung sulat. Kasi yung maliliit po yung, yung kopya binigay sa akin, alam niyo, bulinaw po yung mata ko. Hindi, malabo na talaga mata. Pero hindi baling malabo ang mata, po. Basta malinaw ang puso. Okay na rin yun. Okay po, maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi pa pala ako kumakanta, nagpapasalamat na. Magandang umaga po sa hapong ito. Muli po ang pagbati ko sa sa mga nanonood sa internet sa iba't ibang lugar. Marcelo Cao, unang-una yun, wala akong masasabi. Sa ating pong kapatid na si Emily Miranda na nasa Taiwan. Si kapatid natin na Jess Espanyol Irene. Ang Tita Au, Tito Dante, nandiyan sa tabi-tabi. Nandiyan na po kasi. Si Catherine Chicoli, kapatid natin na nasa ibang bansa, sila kapatid na Peli sa Japan, sila Vicky, si Abby na nasa Dubai, anak ni Mother. Singapore? Oo nga pala, Singapore. Akala ko kasi napunta na ng Dubai. Hala, sige. Sige po. Napakasarap pong umawit, lalo na pagka yung isa puso, po. Ito pong muling awit yung ito, hinahando ko po uli sa inyo lahat, sa akin pong mga kasamahang alagad, kay Madam Beth, kay Mother. Alam niyo po, habang kumakanta si kapatid na Mirna kanina, nakaganon po ako. Ninanamnam ko po. Hindi po yung kanta. Yung tugtog. Kasi po ganun po ako Yung po bang, hindi ko po maintindihan, basta ako po kasi, sa tugtog po ako may ibang nararamdaman, di po ba? Kasi di ba kanya-kanya tayong Ako po talaga sa tugtog. Pag po narinig ko na yung kalasing nung organ, talaga pong iba na po talaga yung nararamdaman ko nun. Talagang para ako iniaangat. Kaya po, salamat sa tugtog ng kapatid na Alan na napakaganda. Pagka narinig yun, talagang iba. Iba talaga. Ano yung marupok? Okay, ito naman po ang sagot ng aking puso sa bawat araw ng mga pagsubok ko sa buhay, sa bawat nagaganap sa atin, iba-ibang pagsubok. Hindi ko man alam kung ano yung tema, hindi ko po alam sapagkat medyo kararating ko lang. Kapayapaan. Saan nga ba magmumula ang kapayapaan? Walang pagmumula ng kapayapaan, hindi ang pera, hindi ang pagkain, kundi ang kapayapaan ay magmumula sa ating Panginoon. Ang awitin ko po ito, hinahandog ko kay Ate Ine sa Valenzuela, kung nandiyan. Wala po ba? Kasi po nakita ko po yung kasama niya, taga Valenzuela, magandang babae. Ayun. Wala pala siya. Okay po. Sige po, ang awitin po ito para sa inyo at siyempre po para sa ating Panginoon, ang kasagutan
ng aking puso sa bawat pinagdadaanan ko, sa bawat pagsubok ko sa buhay. Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan, hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, ikaw ang may iniibig. Ama, huwag mo sarang isipin, ikaw ay aking linisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo lang mamahalin kailanman, hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, ikaw ang may iniibig. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking linisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong marunong magmahal, at ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang kailan, hanggang saan, hanggang kailan kitang bahal, hanggang ang buhay ko'y kunin mo, amang mahal. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking linisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling, hanggat may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Buhay ang Diyos. Talagang kuminsan po hindi po talaga mapigil eh. Alam niyo po sa totoo lamang po, sabi nga kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Sarap laban lang. Noong pong mga nakaraang praktisa namin, ako po ay nagpapa-BP. Ang laging BP ko ay 190. 190. Tapos pagka inom ako ng kalamansi, magwa 188. O kaya ay magwa 183. Over 110. Ganyan po. Sa totoo lamang po, ang doktor po may binigay sa akin na gamot Meron po talaga. Hindi naman po ipinagbabawal uminom ng gamot. Ang gamot po ay kasangkapan ng ating Panginoon upang bigyang
suporta ang ating katawan. Hindi ang magbibigay po ng kagalingan ang tanging Panginoon lang eh. Kahit naman po ano yung inumin natin na gamot eh, kahit po isang sako pa yan, mamahalin o generic o kung ano eh, kung hindi po kalooban, di po tayo gagaling. Yun po ang aking napatunayan. Yun po ang napatunayan ko. Ngayon po, sabi ko, umiiyak po ako, sabi ko, Panginoon, bakit hindi ko po talaga mainom yung binibigay yung pong gamot sa akin? May gamot po ako para ma-maintain yung aking BP, pero hindi ko po talagang mainom. Umiiyak po ako. Sabi ko po kung sa ganang sarili ko, handa ko yung sarili ko. Ano man ang mangyari sa akin. Pero dahil meron po akong mga anak, siyempre hindi ko naman po mahirap na maging makasarili ka. Siyempre naalala ko rin po yung aking mga anak. Naalala ko po. Pero sa totoo lamang po, hindi ko pa rin po mainom talaga yung gamot. Huwag po kayong magkamali huwag pong ma-misinterpret nyo yung sinasabi ko. Huwag pong ma-misinterpret. Hindi po pinagbabawal uminom ng gamot. Sa akin lamang pong sarili talagang hindi ko po maintindihan bakit. Sapagkat sa nakikita ko po, kahit na umiinom ako ng gamot, ganun din eh. Yun din po eh. Nung isang kahapon, nagpa-BP po ako, tuntua po ako. Sapagkat uminom po ako ng dahon-dahon, bigla po nag-110, over 80. Habang nagsasayaw kami dito, nagpa-practice, tuntua po ako. Tapos po, noong sabi ko, sige, pagkayari ng praktisan, BP mo uli ako. Titignan ko kung talagang pagkapagod ka, tataas yung BP mo. Tumaas po yung aking BP 120. Ibig sabihin 10. Pagod po ako noon. Umuwi po ako sa bahay, na mahinga ng konti, nagpa-BP, 160. Tapos po, ngayong umaga, bago ako nagpunta ng Baliwag, dumaan ako sa clinic para masigurado kung ano ba talaga BP ko kasi hindi ko alam. Totoo ba yung BP sa Dambana? Ba't ang baba? Tapos dini, pag uwi ko, ganun, pagtaas dito. Nagpunta po ako sa ganun pa rin, 160. 160, buhay ako't gumagalaw, nakakaawit, nakapagpupuri sa Diyos. Sa ganang sarili ko po, napakasarap makapiling ng Diyos. Kaya lang, may kaya lang, di po ba? May kaya lang. Meron tayong mga anak. Alam ko po kung ano yung aking karamdaman. Ito po ay marahil sanhi ng emotional stress. Na kapag ikaw ay may dinaramdam, mayroong kalumbay, nag-umpisa po ito kasi noong may background eh. Nag-umpisa po ito kasi yung aking kabiyak nawala. Siyempre po, mapakahirap bilang nag-iisa na lang sa buhay. Kahit na sabihin pa pong malalaki na yung mga anak, iba eh. Iba po yung damdamin bilang nag-iisa ka sa buhay, lahat iniisip mo. Lahat iniisip mo, kaalinsabay ng paglilingkod mo. Subalit sabi ko nga, ang nagbibigay sa akin ng aliw, ang nagbibigay sa akin ng galak yung paglilingkod ko sa Diyos. Dumaan ako sa... Di po ba may chapel sa adoration sa Baliwag bago po ako tumuli dito. Doon po ako nananalangin. Ang sabi ko po sa Panginoon, Ama, itawid mo kami sa buhay namin ito, sa bawat pinagdadaanan namin problema, ano man yun. Di po ba lahat naman tayo? Kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Huwag ninyo sabihin na, yun nga, may pera yun magaan siguro pinagdadaanan nun. Hindi po. Pare-pareho po tayo. Ang bigat na ating dinadala ay ayon sa ating kakayanan. Hindi po komot, maraming pera yun, o kaya ito ang problema nung gano'n kasi kagan. Hindi po. Mayroon tayong kanya-kanyang alalahanin sa buhay. Mayroon tayong iba't ibang uring pinagdadaanan. Problema sa lahat ng bagay. Subalit sabi ko nga, wala kang kapayapaan kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Sapagkat, sabi ko nga, pagdating ko sa loob ng adoration, umupo lang ako. Ang sabi ko, Panginoon, hindi man ako magluwal, alam mo laman ang isip ko, alam mo laman ang puso ko, alam mo ang kalahat-lahat sa akin. Itawid mo po kami. Ano man ang aming pinagdaraanan, mga pagsubok, itawid mo po kami. Pagdaka, mangungusap siya, ang sasabihin niya, pasubali ko, mahal ko, di ba ekat sa bawat pangangailangan mo? Siya ang nagtatawid sa akin. Kailan ba niya ako pinabayaan? Sa tuwina na ako'y pupunta ng Baliwag, nakikita ko po sa papuntang tapat ng Metrobank,
Yun pong salita, nakalagay po, Hebreo, at sinabi ng Diyos, hindi kita pababayaan ni iiwan. Yun po yung natatatak sa aking kaisipan. Kaya't anuman ang pagsubok na aking dinaranasan, anumang emotional problem, emotional stress, sa Diyos ko lahat inaasa. Sapagkat wala naman po tayong tao na pwedeng takbuhan, na tunay nga bang makakaresolba kung ano ba yung problema mo. Ano yung problema ko? Ano ba ang pinagdadaanan niya? Sakit, karamdaman, pera at kung ano-ano pa. Tanging ang Panginoon, sa Kanya natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan. Kaya po, mga kapatid, pasensya na po kayo, pag ako'y tumatayo, hindi ko po talagang mapigilan yung luha. Sapagkat kapag nararamdaman ko na ang Panginoon, talagang hindi ko na mapigilan, tutulo na yung luha ko. Nararamdaman ko yung Kanyang presensya. Sa pamamagitan na tuwing aawit ako, nararamdaman ng puso ko siya, ang Diyos. Ang Diyos at ang Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon. Salamat sa ipinagkaloob niya sa aking buhay. Sa tuwing mumulat ang aking mata, salamat po, Ama, sapagkat ako'y pinahiram mo pa ng buhay. Hindi ko po, katulad na lagi ko sinasabi, nagugulo ang aking isip. Iinumin ko ba ito? Ito na lang herbal na ito? O ito ba? Bilang pagkatao, nagkakaroon ka ng pagkabagabag sa iyong puso. Subalit, ito po ang katotohanan. Itakma ng nakaamba sa liig mo. Kung hindi ka looban ng Amang bawian ka ng buhay, hindi ka mamamatay. Kung ano man ang maganap sa akin, yun ay takda ng Panginoon. Kung ano ang aking paniniwala, sapagkat yung pananalig ko, hindi ko po maunawaan sa sarili ko kung bakit ganito po yung aking nararamdaman. Nawa po, wag po kayong ma-misinterpret yung pong aking ibinahagi tungkol sa gamot. Hindi po pinagbabawal sa dako na ito uminom noon. Hindi po. Itong binahagi ko ito ayon sa aking karanasan na nararamdaman. Ito po yung katotohanan sa akin. Nagkakaroon po ako ng kagulumihanan sa aking isip sapagkat ayaw ng aking puso na tumanggap uminom. Totoo po yun. Hindi po maano ng puso ko na bakit? Para ba tinatanong, hindi naman ito ang magpapagaling sa akin eh. Ikaw eh. Ang Diyos eh. Ang Diyos ang magbibigay ng kagalingan sa akin. Walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang magbibigay ng kagalingan sa akin. Maging sa inyo. Kung mayroon man kayong nilalagok na gamot, ito'y suporta lamang. Subalit ang buhay at kagalingan, magmumula pa rin sa ating Panginoon. Kaya, pauminhin po sa inyo lahat. Aawit pa po ako ng isa, tanda ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayan na makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilong ko, ang aking dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala na iba pa. Ako mahihiling. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayan na makapag
kaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang ang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, nang makapiling ka. Kagalakang lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggap ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Salamat Ama ko sa aking pag-akay mo. May karamdaman man ako, may galak ang puso ko. Pagkat kagaling ay magmumula sa'yo, padadaluyin mo mula ulo hanggang paa ko. Batid ko Ama ko, nadarama ko ito, kahiwagaan mo dito sa buhay ko. O mahal na Ama ko, tinig ko'y pakinggan mo. Ang anak mong ito'y nagsusumamo sa'yo, makasalanan man akong hiniram mo. Ako'y naririto, nagbabalik loob sa'yo. Mahal na Ama ko, purihin kang totoo. Sa buhay kong ito, nag-iisang man ako, walang katuwang kabiyak ng puso ko. Subalit may galak
na nararamdaman ako, pagkat buhay ka, Ama ko, tuwing ay kasama ko, nakapatnubay sa bawat araw ng buhay ko. Kaya ang puso ko at ang kaluluwa ko'y sa'yo inaalay ko, mahal na Ama ko, sa pangalan ni Kristo. Oh, Ama ko, ang buhay kong ito'y pagkakaloob sa'yo, pagkat ikaw nga, Ama ko, sa'kin ay nagkaloob nito, ikaw rin ang babawi nito. Salamat, salamat, salamat sa'yo, Ama. Buhay ang Diyos! Maraming salamat po. Siyempre, buhay. Saan naman nakakita? 160 kumakatakot. Yes! Buhay ang Diyos! Hindi ako matahimik. Ano po? Kasi buhay po talaga ang Diyos. Salamat po. Salamat po, aming mahal na guro. Bagamat po siya'y may pinagdaraanan, subalit ang katatagan ay pinagkakaloob sa kanya ng Ama. Amen po ba yun? Alam niyo po ba, ang aming mahal na guro ay pinagbabatahan po kaming miyembro ng choir na bagamat hindi po kami mga singer, subalit kaloob po sa kanya ng Ama ang pagbabata. Kung paanong hirap ng pagtuturo sa bawat isa na walang kaukulang karunungan sa musika, subalit salamat sa Ama sa bahagi po niya sa amin na aming mahal na guro. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yaon po ang dinilignan ng ating Ama, ang pagsusumikap po at pagsusumakit. Kaya ano po ang tinura na dapat tingnan mo sa iyong kapatid ang kanyang kabutihan upang sa gayon hindi magulumihan na ng iyong kaisipan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po sa huli po magbabahagi, akin po tinatawagan, palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa aming Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat araw, sa bawat oras, ikaw ay patuloy naming nararamdaman na sa amin ay nagdudulot ng kapayapaan. Nawa sa dakong ito, Ama, ang lahat ng anak mong tinawagan mo ay makadama. Wala man sa harapan nila ang taong kinalugdan mo, subalit ang iyong espiritu naririto, nagmamasid na totoo, upang ang sino mang nagtitiwala sa iyo, di ka man mahawakan, di ka man masilayan, mararamdaman nilang ganap na kapayapaan sapagkat ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Alam ko po ang pananabik ninyo na masilayan ng ating mahal na Apo. Subalit, mayroon po siyang tinunguhan na misyon na mahalaga po yun sa kalooban ng Ama. Bukas po, unang araw ng novenaryo, huwag po kayong mawawala. Amen po ba yun? Nainip na po ba kayo? Oo, huwag po tayong mainip sapagkat ang mga nagbahagi at umawit, ang ating Panginoon ay nakikinig. At sa atin pong mga nakikinig, sa dakong ito at nakaupo man sa mga luklukan nyo, nakamasid po ang ating Panginoon at hindi siya nawawalay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang umaawit po si kapatid na Gloria at ang mga kapatid ko pa pong nauna, kapayapaan, alam nyo po, napakahirap po itong kamtin kung bilang ikaw lang. Amen po ba yun? Kundi ito ay makakamtan lang. Siguro, mabibigyan ko po ng siguro sapagkat kahit ako, hindi po ako payapa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Ang kapayapaan ay ibinibigay ng ating Panginoon. Subalit, may mga araw na halos babagabagin ka ng mga kaganapan na hindi mo inaasahan. Amen po ba yun? At siguro po, sabay-sabay po tayong dumulog na
ang kapayapaan ay manahan sa atin sa tuwina, sa pangalan ng Kristo, at yung mga tao na ginagamit ng kalaban para mawala ang kapayapaan natin ay idulog din po natin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat sa bawat araw po, napakasarap ang payapang buhay. At sa dakong ito, sabi ko nga, kami po mga alagad, mga kaps, sa tuwina po ine-expect po namin ang kapayapaan sa dakong ito. Na sa bawat pakikinig, sino man magbahagi, sino man ang may karunungan na ipagkaloob ng ating Panginoon sa pagpapahayag, at higit lalo sa ating mahal na Apo Kunching, ay isang kaparaanan upang gumamot sa ating mga pagkalito, gumamot sa ating mga pag-aalinlangan, gumamot sa ating mga katanungan, at higit sa lahat, gumamot kung ano man ang ating dapat asahan. Amen po ba yun? Kaya ang kapayapaan ay ibinibigay ng ating Panginoon. Sabi ko nga, araw-araw, kapayapaan ang hinahandog na ating Diyos. Subalit minsan tayong tao, ayaw natin sa kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sino po ang nagbibigay ng panggulo? Diba? Ang kalaban? Amen po ba yun? Subalit talaga pong hindi yun mawala. Naroon po yung kaukulan na kung kailan ka masaya, kung kailan ka aliw na aliw sa lakas ng bahagi sa'yo na espiritu, si kalaban sisingit at sisingit talaga. Kumbaga sa isang salita ay kulang sa pansin si kalaban, kaya gumagawa po siya ng eksena, kahit sino na lang pwedeng gamitin. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, dyan po tayo kailangan mataman, na kailangan laging handa. Huwag po natin entertain yung magsisira ng ating kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Bakit ko po nasabi yan? Sapagkat 2 araw po akong wala, nais ko lang pong ikwento sa inyo. Sa aking paglalakbay, nagkaroon po ako ng kapayapaan. Nawala po yung dapat alalahanin sa mga nakikita ko. At salamat sa Ama yun ay bigay ng ating Panginoon na pinahintulot niya. Subalit ito po yung nasuri ko. Habang naglalakbay po kami, dulo nga po kami nakarating apare. 14 hours na nakaupo sa sasakyan. At ang mga dinaanan po ay iba't ibang uri ng kalsada. Bako-bako, lubak-lubak, maputik, putol-putol na inaayos, kinukumpuni ng mga tao. At ito po yung nakita ko, napahayag ng ating Panginoon. Bakit ko pinahintulot na ikaw ay maglakbay sa ganito kasama ang kapatid mo? Upang doon ay ipasilay ko sa iyo na ang buhay nyo ay hambing din sa mga kalsadang yan, ang nagaganap sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kaya hindi maaari iwasan. Kapag iniwasan mo ang isang problema na hindi mo tinapos, sigurado susundan ka niyan kahit saan ka naroon. So magkakaroon ka ba ng kapayapaan? Hindi, di ba? Kaya kapag may kaukulan na pagdalisay, kailangan tapusin. Pagdakay tapusin upang kamtin mo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ito po ang nangyari sa amin. Sabi ko po sa kanila, sa mga kasama ko po, kay kapatid na Pearl, kapatid, wag na tayong dumaan dito pabalik. Humanap na lang tayo ng daan na kahit 15 hours siyang tatakbo, at least patag na lang. Wala nang sigsag, wala nang bangin, nadadaanan, ano po, sapagkat nag-ano lang po kami, nag-drive lang po. Alam niyo po, umiwas nga po kami, tinanong po namin yung daan na mabilis. Medyo mahaba, subalit patag, sabi nila. Subalit hindi po pala libre. Kahit saan ka, pinatunayan lang ng Ama, tao, umiiwas ka ba sa mga bako-bako, sa sigsag, kahit saan ka magtungo, sadyang pagdaraanan mo yan. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Nang kami pauwi na po, kaya naikot po namin Bulacan to Apare, daan po kami na ang Cagayan to Ilocos, hanggang ngayon. So nailibot po namin. 28 hours na nakasakay sa sasakyan. Alam niyo po, ito po yung bahagi sa akin ng Ama. Yan ang patutuo ko sa iyo, anak. Saan man dako tumungo ang tao, naghahanap ba siya ng patag? Hindi maaaring puro patag. Sapagkat kung puro patag, masyasyahan ka. At sa yung kasiyahan, kagalakan, hindi mo na maaalala na ang nagbigay pala yun ng Panginoon. Sapagkat ikaw ay naaaliw doon sa nakikita mo at nararamdaman mo. Subalit, kapag may sigsag, naroon yung kaukulang, ay Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Anong nais ko po ituran sa inyo? Ganyan din po ang buhay natin. Sa bawat araw, sa bawat minuto, sabi ko nga po, sabi ng Panginoon, anak, napagalba na maghapon na biyahe mo, subalit may nakalaan ako magandang higaan, magandang himlayan.
At yun ang katotohanan. Kaya hindi pwedeng magtanong ang tao, sabi ng Panginoon, sa Kanya. Subalit, kaya nagaganap na magtanong ang tao dahil sa nagaganap na bilang pagkatao na nagaganap bakit ganito dahil kapwa-tao rin ang gumagawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba? Totoo po yun. Kaya yung kapayapaan po na yan ay ibibigay po talaga ng Panginoon kapag siguro focus ka na lang talaga sa Kanya. Amen? Kagaya po namin, hindi maaari na ang kapayapaan maghapon ay dala namin. Aaminin ko po sa inyo, bilang isang kapatid na Marisa, talaga pong, lagi pong hinahamon ng kalaban upang i-test ang kapayapaan na gusto ko para sa buhay ko. Subalit salamat sa Ama, sapagkat naroon po yung kaukulang, masarap po yung may kausap, kapatid na Gloria. Kapatid na Gloria, ayun po. Totoo po yun, masarap po yung mayroon po kayo na paghihingahan, nakakapwa mo espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, isa po yun sa maaaring ibigay ng Panginoon na kapayapaan ng puso mo. Amen po ba yun? Sapagkat minsan po, ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka sasagutin ng Diyos. Kahit ibinibigay niya ang kapahayagan para sa'yo, hindi ka masasagot ng Panginoon. O sasagutin ka man niya, naroon yung hanap ka pa rin, kakapa ka pa rin sa isip mo kung ano yung dapat mong tanggapin para mapayapa ang puso mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subalit pagkapwa po espiritu, magsasambit po kayo na alam niyo po na mula sa ating Panginoon, kahit karampot po, makapagdudulot din ng kapayapaan sa puso po ng bawat isa. Wag lang po niyong tatanggapin pag sinusulsulan po kayo. O halimbawa po, ganito ang gawin mo at makakapahamak ka ng kapwa mo. Ganito ang gawin mo at mapapahamak ang sarili mo. Hindi po kapayapaan yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi ko po kayo tinuturuan, hindi ko rin po kayo inaaralan. Kundi, para po sa akin, yun po yung gusto kong ma-maintain lagi sa aking isip, sa aking puso, sapagkat, syempre pa may mga naturalesa po tayo ng pag-uugali. Kung wala po tayong kapayapaan na mula sa Diyos, sisingkal at sisingkal ang naturalesang ugali. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, andun yung pagdulog, andun yung sambit ng ating Panginoon, ang kapayapaan ay sumainyo, sapagkat yun po yung layo ng ating Panginoon. Subalit, hindi po yun nilalayo ng lahat ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita po mga kapatid, sa dakong ito, inaamin ko po pag andito ako, napapayapa ang puso ko, pag uwi kaya, pagtungo pa kaya kung saan, naroon po yung masasalubong mo talagang kalaban. Amen po ba yun? Subalit, bukod po sa gayon, ang pinakamahalaga para sa akin, kaya ako hinango ng Panginoon mula sa mundo ng taong-tao sapagkat nais niyang bigyan ako ng kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? At alam ko rin po na yun ang plano sa inyo ng Diyos. Bakit tayo pumaparito? Amen? Bakit natin naihakbang ang ating mga paa? Hindi upang guluhin ang ating isip, kundi upang ibigay ng ating Panginoon ang tunay na kapayapaan na hinahanap ng ating puso at ng ating isip. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang pinakamasarap na sabi ko nga sa inyo, sa 100% na kapayapaan, siguro po yung 80% na nararamdaman ko na po. Yung 80%, mayroon pang natitirang 20%. Minsan, yung maliit na yun po ang delikado eh. Dahil walang malaki na nakapupuwing, kundi yung maliit. Kaya yung 20%, kailangan mapagtagumpayan ko pa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita po, bakit ko po nakamtan yun? Simula po nung pinaunawa sa akin ng Panginoon, ang tunay na atas niya, mga kapatid, ipinokus ko na po na kailangan yung responsibilidad na yun, ito lang yung dapat kong gawin. At ayoko pong ikalat ang isang katawan ko sa marami. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng saluhin lahat na hindi ko kaya, sapagkat doon sa saluhin mo lahat, gulo lang ang hahanapin ng isip mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yan? Sige, magnilay po kayo. Magnilay po kayo. Dati po, kapag may narinig, may pumasok, siyempre po, ang gusto mo ay maisaayos lahat. Hanggang gabi, dinadala mo pa yon. Ano kaya ang gagawin ko pagkabukas para apuhapin ko yung ganito? Hindi na po ngayon. Ama, yamang ikaw ang aming pinaglilingkuran. At tinatanggap namin na kami ginagamit mo. Kayo na po ang bahala sa lahat. Susunod kami sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun.
Sapagkat kung atin pong babaybayin, bago po ako inakay, at bago kayo nakatungo sa dakong ito, sa akin sarili, pag binaybay ko po at sariling lakas ko lang, ang aapuhat ng lahat ng yan, siguro ang eyebag ko hanggang dito na. Hanggang dito na. Hindi na ako makatulog, masakit ang ulo ko, ayoko po nun, kasi ayoko pong tumanda. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kung paano ko po pinahihayag sa inyo na stress-free si God, kapayapaan po ang dulot niya. Boy po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa dakong ito, hindi nyo man po nasilayan ang ating mahal na Apo Kunching, pinasasambit ng ating Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Sumaating lahat, sapagkat bilang espiritu, kaya po may kinalugdan, ginamit upang mabigyan po tayo ng liwanag ng kapayapaan sa isip. Na siya ang magpapaliwanag ng lahat, kaya mapapayapa ang isip mo. Kaya lang nagugulo ang isip natin, doon sa kaukulang, tayo mismo ang nag-iisip. Amen po ba yun? Boy po ba ang Diyos? Sa dating buhay po, nagaganap po yan sa akin. Naku, bukas wala na akong pera. Kahit isipin ko maghapon magdamag, wala akong pagkukuhanan ng pera. Kaya sumasakit ang ulo ko, hindi ako nakakatulog, pagbulat ng mata ko, sakit, nagagalit pa ako. Sa unang buhay, subalit ngayon, dahil ang Diyos ang pinaglilingkuran mo na may magagawa siya, bago matulog, magdasal, ipaubaya sa Kanya, paggising sa umaga, magdasal, at ipaubaya sa Kanya, mukat-mukat mo na lang, pagtingin mo, ayan na pala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya makikita mo na ang pagkakaiba. So tayo po ngayon ang mapipili, kagaya po ng ginawa ko. Nang pinaumpisahan na po yan na gawin sa akin ng ating Panginoon, totally po, ibinigay ko na sa Kanya. Gusto ko'y payapang buhay. Kahit susun-susun sa pidapiton, sa gusugunsun pa yung dalahin mo, hindi ka mahihirapan. Sapagkat alam mong hindi ikaw ang nagdadala at alam mong hindi ikaw ang gagawa. Kapag clean mo na, halimbawa po, clean mo nga, subalit hindi mo alam gamitin, ipagamit mo sa Diyos. Amen? Parang loto lang po yan. Nanalo ako. Cleanim ko. Pero hindi ko pinahalagahan. Amen? Ngayon po, nang cleanim ko na po na ang Diyos ang pinaglilingkuran ko, pinahalagahan ko po na siya yung pinaglilingkuran ko upang ako'y tulungan niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Isa po yun sa mga sangkap ng kapayapaan. Yung binabanggit ko po sa inyo. Kaya bilang isang kapatid na Marisa po, na nasumpungan ko po sa dakong ito, ang naglinis ng isip, naglinis ng puso, manaka-naka, ooy, naamin ko po sa inyo. Yung naturalesa ng tao, lumalabas po talaga yan at hindi pwedeng itago yan. Nasabi nga ng Banal na Espiritu, kung kayo po ay nakinig ng mga nakaraang mensahe, may mga ugaling hayop na ikinumpare ukol dun sa karunungan na ibinigay sa akin ng Panginoon. May mga ugaling hayop na nakapaloob sa tao. Subalit, dalawang uri yan. Isang positive at isang negative. So, mamimili ka kung ano yung dapat mong a matter of choice. Ang gusto mo ba ay kapayapaan? Pumunta ka sa positive. Ang gusto mo ba ay kaguluhan? Pumunta ka sa negative. Subalit, pagkatao ka pag sa negative ka. Kapag hindi mo tinanggap yung kulang gusto ng Diyos sa'yo. Kaya, ugnay-ugnay po yan. Kaya nagagalak po ako pag pinensahe po ng Banal na Espiritu, yung ukol sa kalikasan. Mayroon pong kaugnayan sa tao. Hindi po yan mapabubulaanan. Sapagkat, ang pagkakaiba lang natin, nakakapagsalita, nakakapag-express ng ating feelings, at nakakagawa tayo ng normal, kagaya ng gusto ng ating Panginoon. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang naramdaman ko po sa dakong ito. Hindi ko po kayo tinuturuan at wala akong karapatan para mangaral, kundi yun po ay ayon sa aking karanasan na natamo kung paano ang pagsunod at pagtupad sa ating Panginoon sa dakong ito, yung 80% na kapayapaan ay akin nang nararamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Kapayapaan ukol sa aking anak. Bakit? Salamat sa Diyos. Sapagkat alam niyang siya ang paglilingkuran ko, tinanggal niya yung alalahanin ko para sa aking anak. Sapagkat kailangan mo yung i-withdraw. Dahil kung isasama mo yon doon sa isang obligasyon mo pa na idadagdag mo para yung hindi mo isusuko yun sa Diyos, mahihirapan ka. Kapag nagka-problema ang ating Panginoon, ang anak ko at ang ating Panginoon ay kailangan ako, so mamimili mo lagi. Amen?
Sige po, pag nilayan niyo po yung sinasabi ko po sa inyo, mamimili ako. So wala akong kapayapaan. Kaya, pinupuri ko ang Panginoon sapagkat simula nung tinawagan niya ako maging mother of the house, maging alagad, unti-unti po niyang winidraw sa aking isip at sa aking puso yung mga alalahanin na kapagdudulot sa akin ng kagulumihanan. Boy po ba ang Diyos? Gusto niyo po bang maganap yun sa inyo? Opo, sapagkat kaya niyang gawin yun. Binigyan niya ako ng kapayapaan sa aking anak. Hindi ko po pinagmamalaki, minsan ko lang po itong sasambitin. Pinupuri ko ang Ama, sapagkat mapanibuguin po siya eh. Ayaw niya lagi na may karibal. Ayaw niya lagi na may kompetisyon. Ayaw niya. Ang gusto niya, lagi siyang nangunguna. Hindi pwedeng ipantay mo siya sa anak mo. Hindi pwedeng ipantay mo siya sa kabiyak ng puso mo. Hindi mo rin pwedeng ipantay mo siya sa mga kaibigan mo. Kaya doon pa lang po sa kaukulan na yaon, doon ko po nakita na binigyan niya akong kapayapaan. Pangalawa, binigyan po niya ako ng kapayapaan para sa buhay ko. Anong kapayapaan yon? Sa pagtupad ko sa Kanya. Anong kapayapaan ang binigay niya sa akin? Sapagkat ayaw niya nagkukumahog ako at nakita niya na wala ko kahit na ano. Binigyan po niya ako ng anghel, ng tamang tao, ng mga tamang tao upang ma-withdraw ko yung alalahanin na paglilingkod ko sa Kanya. Buhay pa ba ang Diyos? Ayan, inisa-isa ko na po sa inyo. Sa karamdaman. Bakit ako nagkaroon ng kapayapaan sa karamdaman? Sapagkat, kagaya ng sinabi ni kapatid na Gloria at mga kapatid kong nauna, yung pananalig at pananampalataya mo na alam mong siya lang nagpapagaling at siya magpapagaling, pananatilihin mo siya sa puso mo. Kaya, salamat sa Diyos. Di ba, ilang beses kong sinasabi sa inyo yung aking sakong na hindi ko halos maihakbang. Subalit hindi ako tumugot sa paghakbang patungo sa dambana. Ngayon, wala na akong nararamdaman sapagkat alam ng Panginoon at alam din ng kalaban na hindi ko siya uurungan. Kasama ko ang Diyos, agapay ko siya, kaya eto po, wala na akong nararamdaman. Buhay po ba ang Diyos? So nagkaroon po ng kapayapaan. Hindi ko na inaalala kung may nararamdaman ako. Ano pa? Yung dapat mong gampanin sa bawat araw, isa yan. Dahil responsibilidad po yan. Kaya upang magkaroon ka ng kapayapaan na usual ka lang, gawin mo lang na easy-easy lang. Sapagkat alam mong hindi nga ikaw ang gumaganap, ibibigay mo lahat sa Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, yung karampot na tip na binigay ko po sa inyo, ay damhin niyo po sa puso ko. Sapagkat, sabi ko nga, darating ang takda, kapag lumabas na po yung aming talambuhay, makikita nyo, pag kayo po ay maging masipag na magbasa, kapag itinakda ng Amang gawin po yun, na maging libro, makikita nyo lahat ng pinagdaan ng mga alagad. Lahat. Maging ang ating mahal na Apo Kunching. Kaya, sa isang kabuuan, ang kapayapaan ay ibinibigay ng ating Panginoon sa mga taong payapa at humihingi ng kapayapaan na mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat tayo po ang pinamimili ng Diyos. Hindi natin siya nakikitang bumababa para sabihin sa iyong mamili ka, ikaw mismo. Subalit kung ang bahagi ng Banal na Espiritu, yung liwanag na mag-uulat sa iyo, ay malakas, makakapamili ka kung ano yung dapat mong gustuhin. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ito po ay ibinabahagi ko po sa inyo. Hindi man kami nasisilayan nyo na marangya sa material na bagay, subalit marangya po kami sa kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos na hindi kayang bilhin ng salapi at hindi kayang mahanap mo kung saan bansa para maghanap ka ng kapayapaan? Hindi totoo yun. Minsan, ang mga umaalis para lang makataka sa mga dalahin. Minsan, payapa talaga pag walang iniisip. Subalit alam niyo po, yung simple at payak na buhay na kilala ang Diyos, parang yun ang dama kong kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Pagbulat ng mata mo, pasalamat, maghapon kang kakain, na kung paanong kumakain ang ordinaryong tao, na hindi ganap kilala ang Diyos, kakain ka pa rin na lingkod ng Diyos. Tapos matutulog ka, payapa ka, pagmulat ng mata, wala kang stress. Dahil walang dalahin ang isip mo, kundi ang ating Panginoon lang na dapat mong ibigay sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po yung karampot po na yon ay makapag-evaluate po kayo sa inyong mga sarili. Sapagkat napakasarap po ng mamuhay ng may kapayapaan. Napakasarap po na damhin sa puso ang kapayapaan. Nasabi nga, stress-free, hindi na mahalaga kung anong meron ka.
Dahil pag iniisip mo kung ano yung mayroon ka at may naganap na hindi dapat, makukuha na naman yung kapayapaan mo. Pero kung alam mo, solo ka na lang at ang Diyos, at kung ano pa yung dapat niyang ibigay sa'yo, makontento ka doon, masarap na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa ngayon po, tulungan niyo po kaming manalangin at isa po nating ialay sa ating Panginoon sa umpisa po ng novenaryo, bigyan tayo ng kapayapaan sa bawat araw ng ating buhay. Sapagkat, sabi ko nga, kontento ako sa ipinagkakalob sa akin ng Diyos. Subalit, hindi ako kontento sa ginagawa ko pa sa Diyos. Kaya, kung paano na hindi pa ako kontento, naway ipagkaloob pa ng Ama, bawat isa sa atin. Sapagkat, kung makukontento na tayo sa ginagawa natin sa Diyos, wala na tayong gagawin. Kailangan, hindi tayo makontento sa ginagawa pa sa Kanya. Kailangan humanap pa tayo ng gagawin natin para sa Kanya. Although, naikukontento tayo sa ginagawa niya sa atin. Sapagkat wala naman talaga siyang kulang. Subalit tayo, marami pa tayong dapat gawin para ma-sustain natin si God. Buhay po ba ang Diyos? Upang patuloy po nating kamtin ng kapayapaan at ang kapayapaan ay sumaatin sa tuwina po, isip at puso, ilagak natin sa Diyos at siya ang magbibigay ng higit sa sapat. Muli, magandang hapon po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Miss, sa inyong magandang ibinahagi na kung tuwiran niyo pong pinakinggan. Sadyang ibinahagi na po kung ano marapat at dapat upang kamtin ng kapayapaan. Amen po ba yun? Kung pinakinggan niyo po ang bawat nagbahagi, sadyang hindi po sayang ang pagparito ninyo. Amen po ba? May nasayang po ba? Sino po ang nainip? Wala pong nakamtan. Subalit ang mga nagalak, ang mga matamang nakinig, may natanggap na tuwiran. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa bawat isa po sa atin, wala po tayong ibang inaasahan, kundi tanging Diyos Ama lamang. Amen po ba? Na magbibigay sa atin ng ganap na kapayapaan, sapagkat ganang pagkatao nga po, hindi po natin ito mahanap kung saan paman, kundi tanging sa Kanya, damhin mo siya, isipin mo siya, mararamdaman mo ang tunay na kapayapaan. Muli po, maraming salamat po at nawa po ang kapayapaan ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Amen. Para po sa pangwakas na panalangin,